Alleluia, 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 Alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa palagay po ninyo, bakit kaya tinuligsa ni Jesus Nazareno ang bayan ng Corazin, Betsaida at Capernaum? Simple lang ang kasagutan. Ibinigay din sa ating ibanghelyong narinig natin. Ginawan sila ng maraming kababalaghan, subalit hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Ibig sabihin, sa kabila ng pagmamalasakit at kabutihang loob ni Jesus Nazareno, hindi sila nagbagong buhay. Kaya naman, ang buod ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay ang mga hinanakit ng Panginoon tungkol sa mga bayang
nananatiling matigas ang puso. Hindi sumunod sa kalooban ng Diyos at hindi nila binigyan ng pagkakataon ang kanilang sarili na magbago ng buhay. Sinumbatan niya ang bayan ng Corazin at Bethsaida sapagkat narinig na nila ang mensahe ng Diyos, ngunit hindi nila ito pinanindigan ng mabuti. Sinumbatan din niya ang kaniyang itinuturing na tahanan, ang Capernaum, sapagkat ito'y pilit na nagmataas para sa kaniyang sariling kapakanan. Tila nga ba nakakatakot ang babala ni Jesus na mabigat ang parusa na haharapin ng bayang iyon sa araw ng paghukom kung hindi sila magbabalik loob. Mga kapatid kay Kristo, tandaan po natin lagi na ang mga himala at kababalaghan na ginawa ni Jesus Nazareno ay naglalayong maghatid ng kabutihan at pagbabago sa mga tao. Lagi ko po itong sinasabi na ang layunin kaya ipinahayag ang Ebanghelyo at mabuting balita ay para sa panawagan ng pagbabalik loob. Kaya nga, sa bawat pagkakataong sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin, sa bawat pagkakataong nakadadama tayo ng kaginhawahan mula sa ating karamdaman, sa bawat pagkakataong iniaadya tayo sa lahat ng kapahamakan at panganib, kakambal nito ang paanyaya ng Panginoon na tayo ay magbalik loob. Ipinaparanas ng Diyos ang kaniyang kabutihan upang tayo'y mas mapalapit sa Kaniya, upang mas mapalalim natin ang ating relasyon o ugnayan sa Kaniya. Dahil nais ng Diyos, huwag tayong mapahiwalay sa Kaniya. Kasama sa layunin niya, ang tayo ay makapagbagong buhay mula sa madilim na nakaraan patungo sa isang maliwanag na bukas. Sa makatuwid, ang mga bagay na ginawa ni Jesus at patuloy niyang ginagawa sa atin sa kasalukuyan ay hindi lamang naghahatid ng kagalingang pisikal, kung hindi maging kabutihan ng buo nating pagkatao, ang paghilom ng ating buong sarili. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, pagnilayan natin ang mga bagay na ito. Maaaring maunlad ang panlabas na buhay natin, kagaya ng mga taga-Capernaum ng panahong iyon. Subalit, salat naman ang ating puso sa kababaang loob at pagtalima sa Diyos. Ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, hindi interesado sa pisikal nating anyo o sa kayamanang pisikal na mayroon tayo. Interesado siya sa kayamanan ng ating mga puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.